Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante M. So as you know, si Sara Duterte nagpa-press con kahapon at sabi niya mga kababayan, yung kanyang tatay na si Digong malungkot daw sa dahig kasi inaalala ng kanyang tatay yung mga pangyayari dito sa ating bansa. Magitan niya, Mr. Malavillas, natawa ka na naman. Talagang pinapahamak ni Sara Duterte yung defense ng kanyang abogado. So confirm, mga kababayan, na hindi unfit for trial si Digong. Walang cognitive deficiencies, mga kababayan. Kasi inaalala pa nga niya yung mga problema sa ating bansa. At gusto pang tumulong. Report ng News 5, 10 minutes ago, malungkot sa dahig. Malungkot umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa nangyayari sa bansa ayon kay Sara. Yan ang sagot ng bise nang tanungin siya kung kumusta ang moral ng dating Pangulo sa nakasalukuyang nakadeteni sa dahig, Netherlands. Paliwanag ni BP Sara na frustrate ang kanyang ama dahil nais umano nitong tumulong. Gusto niya tumulong, hindi siya makatulong sa nangyayari na korupsyon sa administrasyon. Paano siya tumulong sa paglaban sa korupsyon na yung matinding korupsyon nangyari sa kanyang administrasyon? Kakalkalin nga ni Boyeng Rimulya yung Farmally. At pati yung salin po ninyo. Kakalkali ni Rimulya. Hindi niya kailangan tumulong sa pagresolba ng korupsyon kasi noong panahon niya, tambak ang korupsyon. Nang iniimbestiga yung Farmally, pinagmumura pa niya si Gordon. Yan ang katotohanan yan. Yan sabi ni Adam Ramoga Botabara, yung sinasabi nilang wala na sa sarili, ang isda talaga, nahuli sa sariling bibig. Sabi ni Maria Soto, wag mo na problema ng Pinas. Kung talagang may concern ka noon, dapat ginawa mo na noon pa. Tama, sabi ni Walter Sugitan, ang laking tulong po ng pagpunta ni Duterte sa dahig. Tumahimik ang kapaligiran, walang mura ng mura at puro yaw-yaw. Sabi ni Erich, samahan mo. Sabi ni Alvin Lungka, okay lang kami, walang uuwi. Sabi ni Googles, bring him home. Sabi ni Godofredo Molina, ayos lang yan. Total siya naman naghamon sa ICC. Nadamputin siya, di ba? Nga't nagre-reklamo pa si Dotae. Dati kasi, ang tagal daw ng ICC. O ayan, wish granted. Sabi ni Alexander Divanadera, dapat kayong makulong. Sabi ni Rafi, okay lang yan, di ba request niya yan, karma yan. Sabi ni Renji, samahan mo, malungkot pala eh. Sabi ni Tayits, karma lang. Sabi ni Pocario Taurin, tigilan nyo, kadramahan nyo. Alam na nga ating mga mamamayang Pilipino yung drama ni Sara. Sabi pa ni Sara, yung manawagan niya for Marcos resignation, pointless. Yun naman pala, bakit yun ang ginagawa ng mga kampo ninyo? Pointless pala, wala mang patutunguhan. Iba yung sinasabi ni Sara sa kanyang ginagawa, mga kababayan. Sumasama siya doon sa mga nananawagan ng resignation, pero ang sinasabi niya, pointless niya yung manawagan. Ano yun? Never ask him to resign. That is pointless call. He will not resign. Did you see the father? How long did that presidency last? That was 20 years. Look at the DNA. He does not want to leave the position. Sabi po ni Sara Duterte sa kanyang press briefing kahapon sa Zamboanga City. Kaya 20 years po yung tatay ng ating Pangulong Digong. Kasi hindi man siya po natatalo sa eleksyon. Wala pang term limit noon. Na pag tumakbo kang presidente, next election for president, hindi ka na pwedeng tumakbo. Pwedeng tumakbo noon. Kaya naging 20 years. Never pong natalo si Apo Lakay. Yung nanalo po noong 1986
snap presidential election, Marcos Tolentino, hindi ba po nanalo si Cory Aquino? Nanalo si Cory Aquino sa NAMFREL, hindi sa commonly count. Kanilang bilang yon, bilang ng church. Never po na natalo si Marcos Sr. Kaya ang ginawa nila, people power na lang. Yung people power, ilan lang naman yung nag-people power kumpara sa boto ng ating Pangulo, ng dating Pangulong Marcos Sr. Di ba? Kaya gusto nilang ulitin. Wala man pong makumbinsi sila. Ay, sino ba ang sasama sa may tama sa... Di ba po? Tingnan ninyo ito. Kumbaga, nasa tama bang... Magandang hapon. Finally. Pakyo? Vice President. Ma'am, I would just want to ask with the Yan gusto ninyong maging Pangulo? and then yung rally natin, ma'am, left and right, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang mga lumabas, ma'am, mga young ones. Makikita natin mga estudyante. Ma'am, sa tingin niyo, ma'am, with what is happening now, magpapatuloy pa to, ma'am? Alam mo, ma'am, yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administrasyon eh. Wala namang destabilization na nangyayari eh. Ganon siya mga kababayan magsinungaling. Walang kurap-kurap. Sanay na sanay magsinungaling. Harap-harapan. Sasabihin sa inyo lahat baliktad. Wala daw destabilisasyon mga kababayan. Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang, ma'am, walang nagpaplano ng destabilisasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Ang pansin ko, ang pansin ko, yung destabilization na word, na salita, nanggagaling siya lagi sa administrasyon. Kasi nai-insecure sila at natatakot sila. Kasi lumalakas yung boses ng mga tao. Ayoko na magsalita, ma'am, kasi baka matuto na naman sila sa akin, ma'am. Tapos pag natuto sila sa akin... Matuto sa'yo? Anong matututunan sa'yo ng mga tao? Lalo na ng ating Pangulo. Iba po? Masyadong assuming si Sarah. Oh, di ba? Meron ba tayong ginagawang destabilisasyon? Ganon siya. Meron Harap-harapan ng meron bang pagsisinungaling. mga tao na nagmi-meeting na nagsasabi na Makabayan, yes. Number 1. Yan talaga ang vision ng Makabayan. Pabagsakin ng gobyerno kasi gusto nila mag-take over. So kung meron man grupo na nagmi-meeting para pabagsakin ang administrasyon, ang gobyerno, Makabayan yon. Wala nang iba. Finally. You see? Ito yung kampo ng mga Duterte. Sayang ng araw po, 12 Oktubre, People Power 3. Papalayasin na po natin lahat ng korap sa DPWH, sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado. Galit Wala na daw po ang taong bayan at destabilization. pinararamdam na ngayon ang galit ng taong bayan. Sa Luneta, sa EDSA, sa Gate 4 ng Aguinaldo, lahat po ang mga Pilipino, lumabas na po kayo. Pinaglalaban na po natin ang ating kinabukasan. Wala na po mangyayari sa Pilipinas kung patuloy ang sistema ng korupsyon sa pamumuno ni Marcos Jr., ni Tambaluslos at ng mga congressman at senatong na mga walang silbi kung hindi magnakaw na magnakaw. Magalit na po tayo dahil pag tayo hindi pa nagalit, naku po, wala pong pagbabago sa ating lipunan. At Ito pa. sa isang column na di umano'y meron ng mga retired generals at isang malaking religious group daw ang nagtangkang kumbinsihin yung ilang active army commanders po natin na bawiin ang suporta sa ating Pangulong Marcos Jr. Naglabas issue at bago pa po ba lumabas yung article, alam nyo na po ito? Ito po ma'am, nagsalita na po to chief of staff about this. While there are true po, na there were attempts of some retired officers that were reaching out to young commanders and even floating po yung idea ng kudeta or military junta, ang gusto Kita ninyo, mga kababayan? Yung mga lumalabas sa bibig ni Sara Duterte, lahat kasinungalingan po. Iba yung sinasabi niya sa mga ginagawa ng kanyang mga
taga-suporta. Kaya pag naniwala ka sa pinagsasabi ni Sara, biktima ka ng budol. Pero ang sinasabi nila, ang budol yung ating Pangulo. Lahat baliktad po, double talk. Ito yung summary ng mga sinabi ni Sara sa press con doon sa Zamboanga tungkol sa interim release ng kanyang tatay na dininay ng ICC. Sabi niya, I will reserve my comment kasi may apila ang lawyers ni FPRRD for ICC. Gusto kong hintayin lumabas yung desisyon ng korte. Tungkol naman sa survey ng SWS na mayoriya sa mga Filipino, nais panagutin si dating Pangulong Digong. Sabi niya, assuming truthful at faithful ang data sa survey, it is not useful dito sa ating bansa dahil hindi naman sa bansa natin nangyayari ang kaso. Tungkol naman sa Senate resolution na nanawagan ng house arrest para kay ex-President Duterte, sabi niya, nagpapasalamat ako sa senators, yun din ang sentiment ng karamihan. He's 80 years old, ailing and frail. So pag ang issue, mga kababayan pabor sa kanya, useful. Ano ba? Ganon mga kababayan. Selective siya. Pero yun may nakatulong po yung resolusyon. Siguradong nakatulong din yun tulad ng kanyang mga pinagsasabi na i-jailbreak si Digong. Nakatulong na i-deny yung interim release, yung request nila for interim release. Maganda ito na nagpa-press ko na naman. Tapos yung kanyang kapatid nagbanta po. Ngayon, sa paghanda na naman po ng pamilya dahil sa posibleng pagdiwang ng Pasko sa Netherlands ni Digong, sabi niya kahit wala pa yung desisyon na pag-usapan ng family na may magpapalit ng bisita doon sa kanya sa detention unit. Sa epekto naman ng kanyang pahayag sa interim release, denial, sabi ni Sara, I really want to wait on the decision on the appeal para maisa na. Sabi ni Sara naman sa plano ng ombudsman na imbestigahan ang Farmally, walang ginagawa kundi mamulitika at ubusin ang budget ng Pilipinas sa korupsyon. Kaya nga po iimbestigahan kasi naubos yung pera sa korupsyon doon sa Farmally. Yan ang purpose ng investigasyon. Alamin kung paano inubos yung pera sa korupsyon. Diba? Pati yung sa confidential funds. Paano naubos in 11 days. Kailangan talagang bulat-latin. Sa issue naman ng overpriced sa laptop sa DepEd nung panahon niya, sabi ni Sara, SunWest ang kontraktor sa laptop ng DepEd. So bakit hindi siya pumalag noon? SunWest pala. Anong ibig sabihin? Kalyado niya yung SunWest. Kaya naging kontraktor ng laptop sa DepEd nung kanyang panahon. O di barkada pala nila si Saldico. Yun naman talaga po. Kaya lang nag-away-away na sila. Tapos sabi ni Sara sa pagtawag sa kanyang brat ni Congresswoman Laila de Lima, mayroon silang narrative about Inday Sara, paulit-ulit lang yang sinasabi nila, pro-China, brat, lukaret, confidential funds, hoping one of those will stick sa image o reputasyon para makasira sa akin. Ang ganyang display ng mga pag-uugali, kayo ang may gawa niya. Description siya ng pag-uugali ninyo mismo kasi nakita sa inyo. Kung hindi nakita sa inyong pag-uugali, ano man sasabihin namin? Lalo na si Laila de Lima. Di ba? Sabi ni Sara sa pagharap ni Romualdez sa ICI, hindi ko na siya iniisip. Wala akong comment. Wala na siyang comment kasi malayo sa kanyang pag-ugali si Martin. Si Martin hindi umiiwas sa investigasyon. Siya, iwas pusit. At ang daming mga palusot na sinasabi. Si Martin, outright tinarap niya. Walang press-con. Kumbaga nagsalita siya sa media kasi kinausap siya ng media pero never nagpa-press-con si Martin. Ganon. Tapos sabi ni Sara, ang ginawa ng Pangulo nung tinamaan siya nung sarili niyang speech na mahiya naman kayo at nagalit ang mga taong ginawa lang niya magalit, magpalit ng House Speaker at Senate President
at gumawa ng ICI pero hanggang ngayon wala pa ring nananagot. May nihanda na po na kaso yung ombudsman. Mabilis. Maghintay-hintay ka lang. Kasi nga po, sabi nga ni Yossi Castro, dapat dumaan sa sa proseso. Hindi tulad ng panahon ng tatay mo, tokang-tokang EJK agad. May pagrespeto sa proseso ng ating administrasyon. Hindi yung pag sinuspitsahan, itutokang EJK. Kaya ano nangyari? Na-deliver sa dahig yung tatay po ninyo. O di ba? Sabi ni Sara Duterte sa pagkabahala ng mga negosyante sa isyu ng korupsyon sa bansa after ng corruption scandal ng administration, hindi na sila at all naglalagay ng investment sa Pilipinas. Wala man ganun po, mga kababayan na report na hindi na maglalagay ng investment sa Pilipinas. Natuwa nga yung mga negosyante kasi hindi kinukonsinti yung korupsyon. Hindi tulad ng previous administration. Diba? Yan ang patunay. Investor confidence in the Philippines remains strong. $1 billion investment from Korean company in pipeline, sabi ng Palacio. Sabi ni Investment Economic Affairs Secretary Frederick Go, no foreign investor has left the country amid ongoing investigation into anomalous infrastructure projects. Kaya lahat po fake news yung sinasabi ni Sara. Sila yung nagsasabi niyan para akutin yung mga investors, para pumabor sa kanilang narrative. Huwag kami, Sara. Tungkol naman kay Kiko Barsaga, sabi ni Sara, Kiko, kilala ko siya because of the campaign in Cavite in 2022 dahil unit team siya. Hindi ko pakawala si Kiko Barsaga. Siyempre, sino ba naman aamin? Walang aamin. Sabi pa niya, pinagdadasal daw niya sa Diyos na wala nang mangyaring malakas na lindol sa Pilipinas at siyempre, makinig ang administrasyon na gawan nila ng solusyon ang korupsyon. Ginagawa ng solusyon ng korupsyon. Kaya nga po, imbestigahan ng ombudsman yung tatay ninyo at saka kayo. Di ba? Kailangan kasi managot yung dapat managot. Hindi na pwede yung ginawa ni Martires as ombudsman. Na pati yung SALN, may restrict yung pag-release ng SALN. Inalis na po yung restriction sa SALN sa mga public officials. Sabi pa niya, I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, magpa-drug test siya. 2 beses na po nagpa-drug test yung ating Pangulo. Kayo po, nagpa-drug test na ba kayo? Kung hindi yung tatay ninyo na aminado, gumagamit ng fentanyl at marijuana. Nagpa-drug test ba? Paulit-ulit na lang yung pa-drug test. Ano? Oto-oto. Nabusa na kasi kayo ng issue sa bangag-bangag-bangag. Kaya ganon. Tapos, yung pagpirma ng Pangulo ng kadudadudang budget, that is culpable violation of the Constitution. Hindi siya sinasagot. Hindi niya sinasagot ang ginawa nila. Naghanap ng taong aatakihin para nakakalimutan ang tanong sa kapasidad ng Pangulo na maging leader. Bakit sino ang may kapasidad na maging leader? Kayo? Yung isang vice-presidente na nagbanta na ipapapatay yung ating Pangulo, yan ba ang matinong leader? At saka ini-imagine yung Pangulo na tanggalan ng ulo, yan ba ang may kapasidad na matinong leader? Huwag kami, Sara. Recorded yung mga pinagsasabi mo. At lahat ng ito, sinabi ninyo na wala man na nag-udyok sa inyo dahil lang sa inyong kayabangan. Sabi pa niya, never ask PBBM to resign. I'm asking him to do his job. Kaya po ang trabaho ng trabaho, habang kayo travel ng travel. At ang pinakatrabaho ninyo ngayon, mag-tree planting. Para may masabing nagtatrabaho. Yan yung ating Pangulo. President Marcos touts Union Dam project as proof government can build an effective flood control project. Yan inilunsad ang bagong Union Dam sa Cagayan bilang matagumpay na flood control project na natapos sa loob na lamang ng 14 na buwan at handang protektahan ang mga palayan mula sa pagbaha. Yan ang ating Pangulo. Hindi na mamahinga after na magdala siya ng mga ayuda sa Cebu at Davao Oriental na nalindol. Sige lang ang trabaho niya. Ito si Sara, tree planting sa Zamboanga para magpa-picture-picture.
inagawa ng trabaho yung DNR. Siya na yung nagti-tree planting. Dapat i-audit kung magkano yung gastos sa tree planting. Baka overpriced yung gastos. Yung seedling po, siguradong tulad ng nangyari ditong tree planting sa amin, sa local environment office galing. Siyempre, libre yun. Di ba? Magkano chinarge sa budget sa tree planting? Dapat i-audit. Ayan lang po ang ating short video ngayon. Atid sa inyo nitong napakagandang product from Australia po. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patient and for cancer prevention po. Yung mga gusto mag-try nito, mag-message na lang po kayo sa akin, Dante Maravillas. O kung gusto ninyo magnegosyo nito, message kayo sa aking anak Chris Maravillas on Facebook. So lagi nating tatandaan mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.